first is this Aloe Vera Aloe Skin Gel 99%. What it does is, pag nilagay ko sa face ko, it feels refreshing. Plus, nagiging tacky. So, pag naging tacky siya, yung base makeup or, like, foundation, naglalast long siya. This is a natural holistic product. Yes, for oily skin. So, in case na, if you're oily skin and hindi kayo nakahanap ng primer, na perfect primer para sa inyo, why not try aloe vera gel? Any aloe vera gel. Maganda yung Nature Republic na aloe vera gel. If in case na wala kayong makitang ganito rin. Dito kasi sa Japan ko to binili. Eisai yung brand. Eisai. Organic siya. Revlon Color Stay Makeup in the shade of 200 Nude for normal to dry skin. It comes with a pump, which I totally prefer and like. Kasi nga, for hygienic purposes. And pag nag-dispense siya ng product, hindi yung bonggang sobra talaga na maramihan. One pump po ito. And as you can see, it has runny consistency compare sa yung combination to dry, combination to oily skin. Dati nagamit ko na yon before nung nasa Pilipinas ako and I have super oily skin dahil nga sa hormones ko and ang dami ko talagang tigedeg that time. Yes, my hormonal acne and stuff. And ngayon naman dahil nabawas-bawasan na sila na wala na yung mga kupal sa pagmumukha ko, ito na po yung ginagamit ko, normal to dry skin. Actually, parang wala naman silang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang is, if you have normal to dry skin and combination skin, okay to. If you have super oily skin, then go for the combination to oily skin one kasi mas thicker yung consistency niya compared dito. Wide range ng shade. Dito sa Japan, hindi masyado. Kasi Japanese or yung mga kalahi ko, mas prefer nila na brighter or yung whiter complexion. Compare sa tulad ko na mas prefer ko yung kinda tan. Kasi hindi bagay sa akin magpaputi. Pag once na nagpaputi ako, I don't look pinkish white or yung tipong fluorescent white or translucent white. Ang nangyayari kasi sa akin is, ang pangit kasi ng pagkakaputi ko pag gumamit ako ng mga whitening or brightening products. It is buildable, medium to full coverage. Kung gusto ko ng light, sheer consistency or coverage, minimix ko lang either this aloe vera gel or yung, Cetaphil Lotion Moisturizer na ginagamit ko. Na finiture ko sa skincare routine ko, yung pang ginagamit ko to thin out the consistency and it's fine. It works. It has no pungent smell as in wala. It does cover imperfections and naglalast long siya pag itong dalawang to, nag-pair up sila. Kahit wala akong nilagay na primer, naglalast lang siya sa akin. Perfect. Oil-free. So, wag kayong maglala na hindi siya magdadagdag ng oil sa face. And gusto ko siya kasi it didn't oxidize sa akin. Kahit mag-mix yung oil sa mukha ko pagtagal or at the end of the day, it's still the same. Hindi nagbabago yung color. It has SPF 20 pero wala naman ako naging problema sa flash photography. It's because dahil siguro sa ginagamit kong powder. Or minsan kasi depende sa gamit yung primer underneath or yung powder na after iset yung foundation. So, yun. But other than that, wala pa naman ako naging encounter. Wala pa naman akong problem talaga. Ano ba nangyari sa akin? So far, I have no problem na na-encounter dito. Ito pa yung foundation na ginagamit ko sa tag-init. Okay? Iba pa rin yung ginagamit ko sa taglamig or pag winter season. From Daiso, which is a pearl in eyeshadow. This one is in the shade of Cool Blue, letter B. And this one is letter C, Elegance Purple. Ito yung ginamit ko sa last makeup look ko, which is yung Japanese inspired chena pastel something. Basta yung shimmery, yung colorful na ganon. I decided to change the title kasi minsan kasi mahirap mag-isip ng on the spot na title. Tsaka kasi mas maganda na yung alam niyo, pinaka-accurate yung title sa video. Kasi nung last time, hindi ko nilagay yung Get Ready With Me na word or yung GRWM. Ang nilagay ko lang is Cool Blue Pastel Chena. Nakalimutan ko na kasi ang haba kasi yung title na yun. Yun lang, makeup look. Then, sabi ko, why not Get Ready With Me na lang kasi nung nag-film ako that time, magkikita kami ng mga friends ko na Haponesa din. And biglang naalala ko kasi yung teacher namin. Mga classmate ko na sila nung kinder. 2, I think. Yes. Tapos naisip ko, why not
siya yung gawin kong inspirasyon kasi siya yung teacher or advisor namin na kayang i-pull off yung look or yung makeup look na shimmery shadows, yun. Tapos, hanggang sa yung mga kaibigan ko, parang na-adapt nila. So, ganun din yung makeup nila hanggang ngayon. Pero bagay naman sa kanila. I know some of my viewers, hindi sanay sa mga Japanese look, or Eastern Asian makeup look. Kasi, mas sanay kayo sa Western kind of makeup look, diba? Dito kasi sa amin, sa Japan, yung mga kaibigan ko, ganun sila mag-makeup and hindi nila binibigyan pansin gaano tong brows. Tsaka hindi sila, masyadong keen sa Instagram makeup look na tipong kung pak talaga yung brows, yung makapal. No, sila dito, tamang ayos lang, tamang may masabing may kilay lang, yun lang, ganun lang. Makeup should be fun kasi makeup is an art, diba? Of course, may mga guidelines din naman and rules kahit paano. Pero wala namang problema eh. Kung gusto nyo gawin, kung anong gusto nyo gawin sa sarili nyo, makeup look nyo, then go as long as na kaya nyo i-pull off or, yung irampa o maura na kaya ko naman dalin yung makeup look na yon. Ito po yung ginagamit ko pag summer. Kasi, syempre, pag tag-init, pag summer, you have the right na gumamit ng mga bright, summery, fun colors, diba? Which is, eto yon. If ever na meron po kayong ganitong palette, tapos hindi siya ganun ka-pigmented, just scrape off the part. No. Just scrape off the top part. Yung top part niya. Then, yun. If ever na wala pa rin, ang ginagawa ko para ma-intensify talaga yung, yung color or yung shadow, I do additional step, which is yung babasain, yung brush. Kung hindi nyo prefer yung mga additional ganon step na babasa-basain pa yung brushes, then I don't recommend it. Huwag na kayong mag-aksaya ng 88 pesos or, I'm not sure if it's still 88 pesos sa Pilipinas, pero, yun, or if you're here in Japan, 108 yen. Yes, 108 yen kasi may kasamang tax. 8%. So, yun. I don't recommend it. Pero kung tulad ko kayo, or tulad nyo, ako, na mahilig sa shadows na tipong walang kiber kahit may additional steps pa, or yung basta masatisfied lang. Kasi nasa-satisfied naman ako dito sa product na to eh. Or, kung hindi man yon, you got a bad batch. Ganun lang naman yun, di ba? May mga nakakuha ng bad batch, meron din naman mga good batch, and fortunately, nakakuha naman ako ng mga good batch. It's because laging nagsastock ng mga bago sa Daisong malaki na malapit sa amin. Yes, napapaligiran kami dito ng Seria, Daiso. Basta iba't ibang 100 yen shop. Alam ko nag-worry kayo about sa Made in China. Yes, Made in China to. But don't worry kasi, example natin ito Maybelline. It is Made in China as well. Yes, Made in China din nakalagay sa likod. I'm not sure if you can see it. Basta yung nasa part na yun sa baba, nakalagay Made in China. So, bakit mag-alala kayo? Diba? Sa bagay, kasi nga naman, mas kilalang brand to, it is well-known brand compared dito sa Daiso or Alpha. Pero dito sa Japan, sikat sila, yung Alpha. Mga kaibigan kong ginagamit din to eh. So, ayan po yung swatches and as you can see, hindi sila ganun ka-uber or sobrang pigmented. Guys, hindi ko pa prefer yung mga super pigmented kind of shadows. Why? It's because mas gusto ko yung binibuild yung shadows, which is, ito yon. Kasi buildable siya. Binibuild up niya and pag finger yung ginamit or sa hand swatches, hindi siya ganong kita. Pero pag once sa brush yung ginamit nyo, bongga. Kita talaga. Blendable din siya. So, ito naman, yun yung mga swatches. And, as you can see, hindi ganun kakulay yung third color sa quad na to. But, tulad nga sabi ko, pag winet nyo and using a brush, okay na okay siya. Ang napansin ko, ang pinaka-pigmented sa palette na to is yung white. Yan, yung white na to. White and blue. White, charcoaly shade. Yan yung pigmented sa palette na to. Color Show Liner in the shade of Ice Mint Green. Okay, it is twistable, so hindi nyo na kailangan na i-sharpen, which I prefer kasi mas convenient siya compare sa tatasahan pa or i-sharpen nyo pa. It is creamy. Ito rin po yung ginamit ko together with this palette. Ito pong dalawa ang ginamit ko sa makeup look video na yon or sa Get Ready With Me. Nilagay ko siya may dito sa may waterline and ang ganda niya as in pop of color siya. It is
blendable, smooth, hindi masakit sa mata, no allergic reaction or anything, walang redness na nangyari sa mata ko, which is totally perfect kasi may mga nagamit kasi ako na liner na, alam niyo yun, nagre-red yung mata ko na buong red talaga na akala nyo, nagtumira ako ng ng bato. Yun. Yun, kaya ayoko na ito nung mga eyeliner na ganito. Pero nung binili sa akin to ng asawa ko, kasi nakita niya, new arrival to nung binili niya. Tapos, hindi naman ganun kamahalan. So, sabi niya, why not daw bili niya sa akin. So, binilan niya ako. And, yun, I love it. Nagustuhan ko siya. Ito na lang yung natitira. Ayan, ganyan na lang siya. Kasi gamit na gamit ko to nung tag-init, nung summer. Ito yung ginagamit ko para makulay ang buhay ko, especially yung mata ko. It is waterproof and smudge-proof din siya, especially pag natuyo. Tulad neto, tissue test or wipe test. Hindi siya natatanggal ng ganun-ganun lang. Ng tissue. By the way, I have watery, waterline. Waterline? Ano yun? Tama. Watery yung waterline ko. So, may tendency na pag gumamit ako ng liner dito sa baba or sa waterline ko, it tends to smudge and ma-remove. Fortunately, hindi. Ito talaga nag-stay talaga siya sa akin as in